So, ayan, good day mga boss. Ngayong araw is ito yung pinaka nakakahiya bang ipakita sa inyo. Yung setup po guys na parang magulo pa sa, alam mo yung kinahig ng manok. You know, kung papansin nyo yung wire napakagulo. Pero kahit ganyan mga boss, yan po is napaka-useful at matagal ko na na-setup dito sa bahay. At halos kasi yung bahay namin is hindi na gumagamit ng kuryente galing sa mga electric distributor, lalo dito sa amin sa Ormeco. At simula yung pagkagawa ng bahay na to is nagsiset up na ako ng solar panel, kaya ito na yung pinaka kumbaga full solar setup yung bahay namin na ito. So dati mga boss, ang gamit ko pa is PWM na solar charge controller, ayan, and then yung battery ko pa is lead acid lang. So pero ngayon kahit paano guys is naka LiPo4 battery na tayo na merong 120 Ah. Tapos syempre DIY ko lang yan, meron siyang active balancer at BMS dyan na 100 ampere. So may mga breakers na rin tayo para extra protection, and inverter na ginamit ko dyan is 500 watts lang, tapos modified sine wave pa. So okay lang yan kasi hindi ko siya ginagamit sa mga motorized appliances gaya ng electric fan or washing machine, kasi ang ginagamit ko yun is separate na inverter. So 400 watts na LE-Joy MPPT gamit ko yung mga boss, you know, nasa 9, maabot ng 10 amps yung harvest natin ngayon, at tumataas pa, you know, kasi medyo sumisikat na ulit yung araw. So ngayon, ito naman yung pinaka watt meter. So dyan nakita yung load natin sa output ng inverter. Ayan, nasa 6 watts lang kasi charger lang ng mga cellphone. Ayan. Tapos meron tayo dito ng LVD or low voltage disconnect para sa protection ng ating battery galing sa mga load. So automatic siya namamatay kapag depende sa set ng voltage na nyo nilagay. Meron doon tayong relay para naman sa connection ng LVD papuntang inverter at galing sa battery. So ganoon lang, napakasimple, di ba? So yung nauna kong battery dati na ginagamit is itong Jianing na 12 volts, naka 38 amps na siya. And then pag ganito kasi guys, limited lang yung mga gamit mo sa ganito, kasi nasa 50% lang yung pwedeng gamitin, kasi nga medyo maselan to, at kapag palagi siyang nagamit ng overdrain or sumubra sa 50%, possible na hindi siya tatagal ganyan. Kasi nga medyo maselan to. So lead acid battery siya, no, pang e-bike, naka gel type na siya. Pero ngayon is hindi ko na siya masyadong nagamit, kasi nga is LiPo4 yung mga gamit ko, mga ganitong klaseng battery, Green Energy. Mapapansin nyo, masyadong parang tindahan na yung kwarto ko, kasi nga ano to guys, nag-affiliate ako. So yan, ito LiPo4 battery din siya, you know. Ito yung sinasabi ko sa inyo na PWM ng mga solar charge controller. Kung mapapansin nyo, napakarami, diba? Ayan, so galing yan sa mga sponsored guys na ano natin dati sa solar panel. So PWM siya, pwede rin naman gamitin yung mga ganito sa mga solar setup or small solar setup. Ayan, nabubulol na naman tayo. Pero ang ano kasi dyan guys is hindi siya ganun ka-efficient pagdating sa harvesting na ng solar panel papuntang battery. Although ginagamit ko pa rin naman ito guys, so hindi ko alam kung legit to na MPPT, pero sa tingin ko is hindi siya legit. Pero kahit pa paano, nagagamit ko naman guys, LiPo4 din yung gamit ko dyan na battery. Tapos syempre may inverter ko maliit para sa electric fan mga boss, you know, napakaangas niya. So ito naman is separate yan, at ipapakita ko sa inyo yung mga solar panels ko sa itaas na gamit. So dito, nasa 1.6 amps lang kasi medyo ano na guys, kumulimlim. So kita nyo rin guys yung init niya, or 35 degrees Celsius. Yung amps na galing sa solar panel, yung load galing dito sa ano battery, tapos yung mismong harvest na ng panel, and then nagamit na load. So ganun lang, ito yung fully charged. So hindi siya ganun ka importante para sa akin. So dito lang ako nagamit guys ng mga chargers. Minsan nag-charge ako ng mga power bank. Ayan. Ngayon pupunta ako sa bubong at papakita ko sa inyo yung mga gamit ko na solar panel. Ito yung mga solar panel na nakaset doon sa kwarto ko, or yung ginamitan ko ng kulay blue na SAC. Ayan, siguro nasa mahigit 100 watts rin siguro ito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pati ito guys, sumalit yan kasi 18 volts rin yan eh. So yan lahat yan sa kwarto ko na sinet up ko. So small lang yan, pero yung sa pinaka malakihan ko guys is yan lahat. So yan yung gamit ko na mga solar panel. So parallel connection na ginawa ko dito mga boss, no. Ayan, hanggang dito, doon. And then nakasama rin dyan yung 200 watts na bifacial, and then 100 watts na solar panel. So lahat siya is naka parallel connection, kasi nga
12 volt setup lang naman ako. So kung 24 volts pwede nating i-series, pero sa ganito maliliit na panel parang hindi siya possible na pwedeng i-series. Pwede naman pero parang hindi siya efficient na, parang ganon. Kasi hindi natin makakwenta yung pinaka wattage nito. Tapos yan yung solar panel ko na gamit ngayon. Hanggang ngayon mga boss is useful siya sa amin.